Naging sentro ng talakayan sa isinagawang pagpupulong nitong Miyerkules ang paglaganap ng mga online violent extremists o NVE at ang posibleng epekto nito sa mga kabataan sa Pilipinas. Ayon kay Senator Risa Antiveros, kabilang sa mga tinututukan ang grupong 764 na una nang naitala sa Texas, Estados Unidos at kalaunay kumalat sa iba pang bahagi ng North America, Europa, South America at Asia. Binanggit din na ang grupo ay nakakuha ng atensyon ng mga otoridad sa Estados Unidos dahil sa umano'y mga aktibidad na may kaugnayan sa online radicalization at karahasan. Dahil nagsimula yon sa Texas, itong particular na grupo lamang, hindi yung buong NVE, yung 764 lamang. At kaya 764 ang pangalan kasi yun yung zip code ng bata sa Texas. Then kumalat sa ibang mga states sa US to the point na tinutulong ng FBI at DOJ ng US ang 764 bilang threat to national security. Nakalat na rin siya sa Canada. Doon, tinuring ng Canada ang 764 na terrorist organization. Ang FBI sa US ay naglabas ng sulat sa mga magulang sa US, babala tungkol sa 764. Reportedly, kumalat na rin ito sa Europa, sa Brazil, and very unfortunately dito sa Asia, dito sa Pilipinas. Tinalakay rin sa pagpupulong ang ilang insidente ng karahasan sa paaralan na posibleng may kaugnayan sa impluwensya ng mga extremist content sa internet. Ang internet ay isang bansa siya sa buong mundo at wala siyang borders. So instantaneously, pwede kumalat ang anumang bagay. Kaya nag-aalala din yung ibang resource persons tungkol sa copycat crimes. Hindi ko alam kung yun yung nangyari dun sa 3 pang incidents ng school violence kahapon, dun lamang sa duration ng hearing. No? So, talagang nakakabahala. Dahil dito, iginiit ng senador na may mga kakulangan o gap sa kasalukuyang mga batas na dapat agad matugunan upang magkaroon ng mas epektibong mekanismo ang mga ahensya ng gobyerno laban sa mga mapanirang aktibidad sa digital space. Kasama rin sa napag-usapan ang usapin ng minimum age of criminal responsibility o edad kung kailan maaaring managot. Kung kailan maaaring managot sa batas ang isang minor de edad. Pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility. Pero sang-ayon ako na dapat i-review at evaluate at kung kinakailangan i-amend para palakasin yung Juvenile Justice and Welfare Act. Ayon sa mga lumahok sa talakayan, nananatili ang suporta sa kasalukuyang minimum age na 15 taong gulang. Gayunman, binigyan din na mas mahalaga ang pagpapalakas ng intervention at diversion program upang maagapan ang mga kabataang nalalagay sa panganib na nasasangkot sa krimen o iba pang illegal na gawain. Para sa akin, higit pa sa age, ang isa sa pinaka-importanting starting point ay yung intervention and diversion programs para sa mga batang nagkakaroon ng problema o lumalabag sa batas. Ako, si Buboy Patriarca, nagbabalita para sa Road News.